Ang mga di pangkaraniwang pangyayari na ating nasasaksihan sa mundong kinalalagyan natin ay nagbabadya ng kaalaman at nagtuturo na nalalapit ng maganap at matupad ang panahon sa mundong ito ng ika-6 na tatak. Tungkol sa tatak na yan ng ika-6 ay maraming mga nangaral, lalo na sa bansang Amerika. Kasi nga naman mababasa yung nilalaman ng ika-6 na tatak. Ngunit ang nakalulungkot sa kanila ay walang sino man sa kanila nakarating sa wasto at tunay na pagkaunawa ng nasabing talata. Ngayon ay bakit ko pinatutunayan na ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon na di pangkaraniwan, kagaya ng pagdating ng mga baha na hindi kayang kontrolin, na pumipinsala ng maraming kabuhayan, katulad ng mga pagputok ng mga bulkan, na sa panahon nating ito ay halos sunod-sunod, mga lindol sa iba't ibang dako, at mga buhawi na malalaki na malimit na nangyayari sa bansang Amerika. Ang lahat ng yan ay nagtuturo ng panahon natin ay nalalapit ng maganap ang tungkol sa binabanggit ng mga propeta na ika-6 na tatak. Yang pagtuturong idinadivert o iniuukol yung mga nangyayaring yan na di umano ay darating na ang ating Panginoong Hesukristo, yan ay salat na salat sa katotohanan at hindi maaaring patunayan sa anumang larangan ng debate kung ako po ang haharap. Ay basahin natin ang pangyayari na natuturo na nalalapit na ngang maganap ang ika-6 na tatak. Ang aking babasahin ay ang Joel 2:28. Ituloy na natin hanggang 32. Ito yung maraming napapaloob na mga hula. Ngunit kukunin lang natin kasi ang paksang pinapaksa natin ay tungkol sa ika-6 na tatak. Ganito ang nilalaman. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na babae at lalaki ay manganghuhula, at ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa araw na yaon ang aking espiritu. Ito'y na yung pansinin ninyo. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Ano yun? Ano yun? Dugo at apoy at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Anong ibig sabihin nung binasa kong yan? Sa panahon kasi natin, gagawa ang Diyos ng kanyang sariling kasaysayan sa pagitan ng tao sa mundo at niya, gaya ng kanyang ginawa sa panahon noon ni Propeta Moises, na marami siyang ginawang mga kababalaghan sa harapan ng mga ni Paraon at ng kanyang mga lingkod, upang ipakilala ang kapangyarihan ng kinikilalang Diyos ng mga Israelita. Sa panahon naman natin, may ganyan ding binabanggit na dakila
at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Siya na kasi ang kokontrol ng kilos at galaw ng mundo at magpapakita siya ng iba't ibang pangyayari. At mangyayari na ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, doroon niyaong nakatanan gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Ano ang ating masasaksihan? Pagka ang araw at oras na nagaganap na ang ika-6 na tatak, ang binabanggit dito ay mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Yung dugo ay tumutukoy yun sa mga ilog o mga sapa na ang kulay nito ay magiging kulay dugo. At pagkatapos yung apoy, yan naman ang mga pagputok ng mga bulkan sa iba't ibang bahagi ng mundong ito. At mga haliging usok, yan po ang maraming makikitang mga malalaking buhawi sa iba't ibang panig ng mundo. Sabay-sabay na magaganap ang lahat ng iyan. At sa araw na yaon, ibig sabihin nagaganap, nakikita na natin, ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo. Ang kadilimang binabanggit doon yung araw, magdidilim ang araw. At ang dugo ay magkukulay, ang buwan ay magkukulay dugo. Na ang ibig sabihin ng lahat ng yan ay mababasa natin sa panahon na bubuksan na ang tungkol sa ika-6 na tatak. Yan nga ba ang nasusulat sa ika-6 na tatak? Na mayroong buwan, mayroong araw na binabanggit. Kaya nga itong nakita nating apokalip ng total eclipse na nakaraan, nagtuturo sa tao yun na nalalapit ng maganap sa mundong ito ang ika-6 na tatak. Basahin ko sa inyo sa 6:12, ganito ang nilalaman. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong itim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Sa araw na mangyari ang ika-6 na tatak, ay mayroong binabanggit na malakas na lindol. At sa mga darating na araw, ipaliliwanag ko kung saan eksakto na magaganap at mangyayari ang tinutukoy na malakas na lindol. At pagkatapos ang buwan anya ay magiging gaya ng kulay ng dugo, buong buwan pulang-pula ang kanyang kulay, tanda na ang mundong kinalalagyan natin ay pumasok na sa panahon ng ika-6 na tatak. Kung ganon, nasa panahon pa lang tayo ng ika-5 tatak, na ang mga tatak na yan na binabanggit, 7 yan 7. Yan ang iba't ibang panahon na itinakda ng kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa na pawang mangyayari o magaganap sa mundong kinalalagyan natin. Kung pag-aaralan natin isa-isa, ang una, ikalawa, ikatlo hanggang ika-6 na tatak, ay makikita natin na ang buong mundong kinalalagyan natin ay kontrolado na ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos.